Hi everyone, so this is my update sa BTC, January 27, 2025, and I am bullish sa reaction nitong market. Pero if you will go long, kahit mag-bullish ka, hindi ka pwedeng mag-entry in this area kasi nga, this is clearing which is maliliquidate yung sell side tsaka yung buy side, yung both position ng long and short. So, nag-tap na dito si market sa long zone natin which is andyan yung number 3. If you will look for long, this is the safest conservative area. You can see a minor or major reaction. Still, you need to confirm. Okay? So, dahil nag-tap na dun si market, ito, okay? And yung entry natin na triggered. So, punta tayo sa 15 minutes to check kung ano yung mga possible area and scalp na pwedeng gamitin. Kasi nga, syempre, magre-react siya for lower time frame. And ito na yung range mo agad. Ito yung low, ito yung high, then dyan na tayo magte-trade. As scalping, ngayon ka papasok, ngayon ka din lalabas. So, since this is bullish reaction, yan, halos hindi to in-engulf kasi nga hindi lumabas yung candle ng blue dito sa ilalim. Pero, stopper siya, it means sa higher time frame, isang candle to na weak or tumaas, ni-reject. So, pag pumunta tayo sa 5 minutes, naghahanap tayo ng possible entry sa market. Okay? And para makapag-long tayo. So, pwede dito, ayan, maglo-long ka dyan hanggang dito. So, pag yan ang in-scalp mo hanggang dito, to dito, okay, SL, tapos ito na yung TP mo, 2.25 RR na yan. Okay? Just by doing this. Pero syempre, hindi tayo papasok dyan. Isang example lang yan and scenario na pwede mong gawin. Marami pang cases. Okay? So, hindi tayo papasok. Isa lang yon sa pwedeng gawin. Merong imbalance dito. Pwede naman ito yung POI mo. Okay? Position ka. It will give you almost 5 RR. Okay? Baba tayo sa lower time frame. And maghanap tayo ng magandang entry. Tapos na to. Okay? So, nakikita ko na lang is itong liquidity na to. Na pwede niyang tapikin, then mag-target dito. So, let's check sa fib if mag-work yung POI natin. Okay, 0.618, pasok. So, yan yung instances na pwede yung gamitin to. And SL mo dyan lang, conservative. And dito, TP. Yan, scalping na to. And makaka-produce ka na ng PNL and good profit dahil lang dun sa reaction niya sa 4 hours. Okay? So, update ko kayo dito. Let's wait for candle reaction. Ita-trade ko ba to? Hindi. Sinample ko lang sa inyo na pwede yung pagkakitaan after nag-react sa higher time frame kasi nga sa lower time frame ka. Eh, hindi ko naman balak to i-scalp kasi nga swing yung gagawin ko dito sa BTC. Sorry. So, yun lang. Thank you. Hi again, this is CryptoCham Trader. This is part 2 ng update ng trade dissection natin sa BTC. So before we proceed, I want to apologize sa background noise na napakinggan nyo dito sa first part ng video. Actually, kapitbahay namin yon yung baby doon. Baby pa yon nung dumating sila dyan. Tapos ngayon, nagsasalita na siya. So, nakaka-proud din. Kasi gamit na gamit yung boses niya tuwing umaga. Nagkwento. So, go. Dito na tayo sa BTC. Apologize again and moving forward, I will make sure na hindi na po mangyayari yan para maganda yung experience nyo sa panonood. Okay? So, na yung sinabi. Balik na tayo sa 4 hours. Okay? So, yan. Nag-top siya. Actually, na-expect ko lang dito reaction eh. Like, konting ganyan lang. Pero, ang target ko talaga dito sa sell zone. So, yan yung sinasabi na nasip yung both side. Nasip na yung mga nandito and masisip na yung nasa taas. So, most likely, yari ka na dyan. I-short natin to dito. Hahanapin natin. And hopefully, maka-record din ako ng ganun. So, going back,
Ito yung position natin which is i-dissect natin. Punta tayo sa 15 minutes. To explain yung setup. Okay, alisin ko muna yung mga kalat. So, this is BTC reaction. And from this point, yung ito pa lang yung dalawa, in-explain ko na sa inyo bakit natin kinuha yung liquidity point. So, punta na tayo sa 1 minute. So, dito na tayo sa 1 minute para malaman natin ano yung basis. Okay? So, tinry natin to. Tinry din natin yung fair value gap dito. Pero, ito yung advantage pag medyo familiar ka na sa lower time frame and alam mo kung paano nagtitake ng liquidity si market. So, ang maganda lang dito is itong reaction na to. So, ganito yung movement. Pullback yung ginamit. Baba. Tapos, baba. Tapos, baba dito and taas. Okay. Next. Dito yung first idea ng entry natin which is sa previous part ng video. However, tapos na tong setup na to. Kasi si market, nag-provide na siya ng more liquidity sa ilalim. Ayan, makikita nyo. And most likely, yung mga ganyan, iti-take yan ni market. So, ibig sabihin, itong structure na to, hindi ka na pwede pumasok dyan or else may SL ka. Next na part ng liquidity is itong part na to. Okay? Which is kinuha ko dun galing. Yun lang, yung pullback nito ng market. Diyan ko kinuha. Bakit dyan ko kinuha? Kasi nga, after niya i-take tong mga liquidity dito sa taas, sa first part, may SL niya yan, then pwede niyang topikin to as POI. Which is yan, kitang-kita nyo, single candle top, nasa 1 minute time frame tayo. Okay? So, malinis. Nakita niyo yung recording. What if dito ko siya nilagay? Okay? Possible na hindi na ako matapik dito, kaya nilagay ko dyan yung SL ko. Safe na safe yung placement ng SL pag alam mo yung liquidity placement. Paano ko mako-consider na ito ang pasukin yung entry point ko dito if may gumanto kay market like dito? Nag-create siya ng liquidity build-up. Then pwede niya i-take yan lahat tapos tumapik siya dito. Okay? So, ganun yung instances. So, yan nakikita niyo yung reaction ng market, single candle top, and most likely, ang target lang dapat niyan is yung dito sa high, which is itong black. However, kagaya nung sa previous video, sinabi ko na hindi ko to iti-trade kasi nga, pinapakita ko lang sa inyo kung paano i-trade yung reaction. Scalper, galing ka sa 4 hours, binaba mo sa lower time frame, and kung paano i-trade to. And from this point to dito, makakakuha ka ng almost 5 RR. Kaya hindi ko siya tinrade kasi na-trigger na yung entry ko dito nung nag-limit ako sa BTC. Kaya ako ginawa tong video na to para i-explain sa inyo na hindi ka maiiwan sa market pag binaba mo siya sa lower time frame. Okay? So, kung pupunta ka sa 15 minutes, ayan, nag-exit na ako around this part at kinuha ko lang din yan sa previous ng market structure. Yan. And dyan ako nag-take profit. So, supposed to be, yung example ko dito is para lang yon sa reaction. Makaka-trade kayo ng using ng reaction lang si market. When I say reaction, for example, this is sell zone. Okay? Once mag-react lang dyan si market at gumalaw ng ganon, dito pa lang makaka-trade ka na. Bago pa siya lumabas dyan ng tuluyan sa sell zone na yan. Sell zone. Okay, ulit Let's say magre-react si market dito sa sell zone sa POI mo. Pag nag-react ka na ganun, dito pa lang sa loob ng gray box, naka-trade ka na. Entry, exit, and bago pa siya lumabas dito, tapos na yung trade mo. Bonus na lang kung lumabas siya dito. Okay? Yun yung pag-trade ng reaction. So ngayon, balik tayo sa 4 hours. Ang bias ko talaga dito is bullish. By the way, every Monday, nagda-drop ako ng bias kay BTC.
And ang gusto kong i-add is lalagyan ko na rin ng video para mapanood nyo or ma-explain ko sa inyo bakit ko kinukuha yung bias and ano yung pwedeng scenario na mangyari for the whole week. Okay? So, ang bias ko dito, BTC, last January 27 is bullish. Ngayon, kung bullish ang bias ko kay BTC, andito pa yung time na yon, hindi ka dyan maglulong. Kaya ako sinabi sa number 3, ito yung possible long area natin kasi kailangan mag-retrace ni BTC bago tayo mag-long. Okay? So kung ang bias ko bearish, hindi ka dyan mag-short. Kailangan pumunta muna si BTC dito sa sell zone bago tayo mag-short. Or at least man lang, lumabas siya dyan para mag-sweep. Para mas malakas yung confirmation natin. Okay? So I hope nakakasunod ka sa bias natin kay BTC. Ginagawa natin to simula pagpasok ng January. At nandito tayo. Nakakasunod lang tayo sa galaw niya. Sweep dito, sweep doon. And right now, nasa premium tayo, nasa loob. And still, ang bias natin bullish. Wait natin, masweep lahat to and tingnan natin yung reaction ng market sa sell zone if ano magiging reaction niya. Pero then again, dito pa lang, matatrade na natin yan. And susundan ko to ng panibagong video pagtapos natin i-trade. Okay? So, yun lang. I hope may natutunan kayo sa video na to. Apologize ulit sa background noise. And like, subscribe, and comment down below pag may hindi ka na-gets. And kung may gusto kang topic for future reference, let me know. Okay? Join kayo sa Telegram para masundan nyo to. Yun lang. Thank you and see you ulit next time.